Ang Polycystic Ovary Syndrome o PCOS ay isang pangkaraniwang hormonal disorder sa mga babae. Ngunit ayon kay Dr. Crisia Erica Silva, mas angkop nang tawagin ito bilang Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome o PMOS dahil hindi lamang ito nakasentro sa ovaryo o ovary ng isang babae. Aniya, kasama rin sa naaapektuhan ng kondisyong ito ang pancreas at adrenal glands na may mahalagang papel sa produksyon ng mga hormone at pagkontrol ng asukal sa katawan. Hindi lang nakakonsentrate kasi sa ovary talaga ang problem with PCOS or yung PMOS. It's a holistic, buong katawan na problem siya. It involves polyendocrine as the word itself, na endocrinologic, hindi lang sa HPO axis na tinatawag natin, which is yung hypothalamus, pituitary, ovary. It also involves yung mga adrenals, at saka yung pancreas kasi doon nagpo-produce ng insulin. Dahil sa hormonal imbalance, maaaring makaranas ang mga kababaihan ng irregular menstruation, acne, pagkalagas ng buhok, at hindi pangkaraniwang pagtubo ng buhok sa ilang bahagi ng katawan. Ginagamit naman ng mga doktor ang Rotterdam criteria sa pagtukoy ng PMOS kung saan 2 sa 3 palatandaan ang sapat na upang makumpirma ang kondisyon. We have the Rotterdam criteria. So, it consists of 3. So, first one is irregularity ng menses. Yung second criteria is hyperandrogenism. So, if the patient has hyperandrogenism, it can manifest as yung acne, hirsutism, yung abnormal hair growth sa upper lip, sa chest, sa chin, lower abdomen, upper back, lower back, and tsaka inner thigh. And the third one, yung sa ultrasound. Bukod sa mga pagbabago sa reproductive health, maaari rin umanong maapektuhan ang kalidad ng pagtunog ng isang taong may PMOS. Ayon kay Dr. Silva, ang pagtaas ng insulin at androgens sa katawan ay maaaring magdulot ng pagbabago sa sleep patterns. In patients with PMOS, yung may mga hyperandrogenism and hyperinsulinemia, ang nangyayari kasi dyan na di-disrupt yung melatonin na production. So melatonin, we need that para sa good sleep. Also, ang patients with PMOS are at risk of having obstructive sleep apnea. Samantala, binigyang diin ng espesyalista na hindi lahat ng may PMOS ay may malusog na pangangatawan. Maging ang mga petit o may balingkinitang pangangatawan ay maaari ring magkaroon nito. Kaya mahalaga ang maagang pagkonsulta at pagbabago sa pamumuhay o lifestyle change upang maiwasan din ang mga posibleng komplikasyon gaya ng diabetes, infertility, sakit sa puso at ilang uri ng cancer. So, ang importante, number 1 talaga in patients with PMOS, lifestyle modification. Kasi as simple as you lose 5% of your current weight can produce regularity ng menses or regulation ng menses Pati yung mga other symptoms like, for example, if the patient has acne, if the patient has alopecia yan, or mga hirsutism, pagka nag-weight loss sila at saka nag-exercise, nag-diet, na-improve yung symptom. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.